Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Arestado ang isang lalaki matapos siyang mabistong nagpapanggap na pulis para raw makapangikil. Tinutukan niya ni John Consulta. Walang kawala sa Lucena Police ang suspect na si Jaime Mariveres na agad inaresto matapos mahuli sa aktong nagpapanggap na pulis. Bukod sa athletic uniform, ID at bull cap, nakumpiska rin sa suspect ang isang holster at isang 38 caliber na baril at mga bala. Pasiring-siring sa kalsada kaya agad nila itong nilapita. Kinausap at kanilang nakumpirma na hindi ito tunay na pulis kaya agad nila itong inaresto. Ayon sa Lucena Police, nagpapanggap ang suspect na pulis para makapangikil sa ilang negosyante at mga pasadang pampublikong sasakyan sa Lucena. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect. Ang suspect ay maharap sa kasong illegal use of uniforms and insignia at paglabag sa Comprehensive Firearms Law in relation to Omnibus Election Code. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Walang habas na namaril ang isang lalaking lulong umano sa ilegal na droga. Dalawa ang patay sa insidente, kabilang po ang kapatid ng suspect. Nakatutok si Darlene Kai. Matapos ang humigit kumulang 2 oras na pakiusapan at barilan, ganito na ang lagay ng suspect na si Roberto Bañez ng arestuhin ng mga pulis sa barangay Little Baguio, San Juan City. Tinir gas siya matapos niyang paulanan ng bala ang mga pulis. Pasado alas 8 kagabi nang itawag sa mga pulis na may insidente raw ng pamamaril sa loob ng bahay ng suspect. Itong papasukin namin, talagang bawat pasok namin, bawat namin sa gate niya, talagang pinapasalubungan kami ng putok at talagang maraming putok, hindi lang basta putok. Talagang salamat nga sa Panginoon Diyos dahil wala man lang sa amin kahit na isa na nagalusan. Nang mapasok na ng mga operatiba ang bahay, tumambad sa kanilang 2 katawang nakahandusay. Patay ang kapatid ng suspect na si Bong Bañez. Agad namang isinugod sa ospital ang isang kapitbahay na kinilalang si Maria Teresa Torrepalma pero binawian din siya ng buhay. Ang family nurse sa Manila na si Rhea Mataba, sugatan pero nakatakas mula sa pamamaril. We are still in the process of conducting investigation, nag-i-interview kami. So para malaman po natin talaga kung ano talaga yung nag-trigger sa kanya para maging maging violente siya. Kolektor daw ng mga baril ang suspect at dati nang naaresto dahil din sa pamamaril. Ayon sa mga kamag-anak na tumangging humarap sa kamera, lulong din umano siya sa iligal na droga. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nasa kustodiya na ng San Juan Police ang suspect na hindi makausap sa ngayon dahil sa epekto ng tear gas. Mahaharap siya sa patong-patong na asunto. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Nagbalik operasyon na kaninang hapon ng Clark International Airport sa Pampanga. Yan ay sa gitna ng pagsasaayos ng mga bahagi ng paliparan na winasak ng lindol nitong Lunes. Mula sa Clark, Pampanga, nakatutok live si Emil Sumangil. Emil. Atom, pinasilip na sa media ang laman ng CCTV ng Clark International Airport kung saan makikita ang mga tagpo ng maganap ang lindol noong Lunes. Samantala, alas 4 kaninang hapon, balik operasyon na muli ang paliparang ito kahit under renovation pa ang mga nasira ng lindol. Nagmistulang duyan na inuugoy ang mga passenger check-in counter ng Clark International Airport nang tumama ang lindol Lunes ng hapon. Parang mga piraso ng papel na nagbagsakan ang mga bahagi ng kisameng na biyak dulot ng pagyanig. Lumuwa mula sa kisame ang air-conditioned vent. Sa isang amateur video naman, sigawan ng tao ang mauulinigan. Sa pre-departure area para sa mga domestic passenger, gumulong sa flooring ang mga pasahero na nagunahang makalabas. Sa final screening area naman, iniwan ng mga X-ray personnel ang kanilang mga poste at sumabay sa mga pasaherong nagmamadaling lumabas. At sa pre-departure area para sa mga international passenger, nabakante lahat ng mga upuan matapos maglabasan ng mga pasahero nang magsimula ang pagyanig. Nang tumigil ang lindol, ito na ang itsura sa loob ng paliparan na bahagi ng tinatawag na Terminal Expansion Building. Eksakto alas 4 ng hapon kanina, binuksang muli sa publiko ang paliparan at kahit gutay-gutay ang kisame at under renovation pa ang mga winasak ng lindol, 8 international at 3 domestic flights ang lilipad mula rito
simula alas 6:30 ngayong gabi. Ngayon lang ako ulit. Papunta pa lang po ba kayo? Papunta ulit ako. Mabilis na kung hindi agad na settle baka yung iiyak yung mga anak namin. Bukas inaasahang may babalik na sa 100% ang operasyon ng paliparan. We reassessed from the runway to the terminal, everything is okay. Titingnan natin kung walang problema yung and we continue to endeavor to provide the best passenger experience. Ang iba namang naapektuhan ng flight sa pagsasara ng Clark International Airport dumagsa sa NAIA Terminal 3. Gusto raw nilang magpa-rebook ng ticket. Ayon sa Cebu Pacific, maaaring magdagdag pa sila ng flight sa Clark ngayong gabi. Ang Philippine Airlines naman bukas pa raw magre-resume ng kanilang mga flight sa Clark. Anong pila to? Isang buwan magtatagal ang renovation project dito sa Clark International Airport na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Atom. Maraming salamat, Emil Sumangit. Mga kapuso, nagbanta po ng giyera si Pangulong Duterte laban sa Canada. Dahil yan sa toneladang basura nitong ilang taon nang nakatambak dito sa Pilipinas. Sabi pa ng Pangulo, patatapunan niya ng basura ang Canadian Embassy. Nakatutok si Lea Alvis. Taong 2013 hanggang 2014, nasa 103 container vans ang ipinadala ng kumpanyang Chronic Incorporated na nakabase sa Ontario, Canada sa Pilipinas sa isang Philippine consignee. Ang laman ng mga ito, 2,000 toneladang basura tulad ng gamit na hiringgilya at maruruming diaper na hanggang ngayon ay nabubulok sa isang landfill sa Capas, Tarlac. Ang iba, 6 na taon nang nakatenga sa Subic Port. Ito'y sa kabila ng paghain ng ilang diplomatic protest ng Pilipinas sa Canada para bawiin na ang basura. Mabigat ang banta ni Pangulong Duterte na tila napuno na. I want a boat prepared. I'll give a warning to Canada maybe next week that they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila doon. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita niya sa Pampanga matapos ang Ridol noong Lunes ng hapon. Diyan why natin ang Canada? We'll declare war against them. Kaya man natin yan sila. Sa uli ko talaga. Tingnan mo. Ikarga mo yan doon sa barko, load it, the containers to a ship, and I will advise Canada that your garbage is on the way. Prepare a grand reception. Eat it if you want to. Yung iba mga 5 truck, buhos mo dyan sa Canadian Embassy. Totoo, ma'am. Pabutin mo na gano'n. Sa isang pahayag, tiniyak ng Canadian government na handa silang resolbahin ng issue. Inaayos na raw ng isang joint technical working group para maalis na ang basurang ito. Binago na nga raw ng Canada ang guidelines nila sa mga hazardous waste shipments para di na ito maulit. Noong APEC 2015 na ginawa rito sa Pilipinas, sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na gusto na nilang resolbahin ang issue para mapanatili ang magandang relasyon sa Pilipinas. Pagbalik sa bansa ni Trudeau noong 2017 para sa ASEAN Summit, sinabi niyang natanggal na ang mga legal na balakid para ibalik sa Canada ang toneladang basura. Pero meron pa raw mga issue. There's still a number of questions around who will pay for it, where the financial responsibility is, where the consequences are, as this was at its origin a commercial transaction that did not involve governments. Nagbabala rin ng Pangulo sa Bureau of Customs na sisibakin sila sa pwesto kapag may nakapuslit pang basura galing sa ibang bansa. Huwag naman din natin payagan na maging tambakan ng basura yung ating bansa. No, na tatanggap tayo ng yung mga importers ng transactions na alam naman nila kung ano yung nilalaman. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Oras. Isang learning experience para kay pambansang Bay Alden Richards ang shooting ng bago niyang pelikula sa Hong Kong. Bukod dyan, naghahanda na rin si Alden para sa musikalye sa Brooklyn next month. Makichika kay Nelson Canlas. Kababalik lang ni pambansang Bay Alden Richards mula Hong Kong kung saan kasalukuyan nilang sinushoot ang pelikulang Hello, Love, Goodbye. Kasama sina Catherine Bernardo, Joros Gamboa, Kakay Bautista at Lovely Abella.
Ayon sa Pambansang Bay, puspusan daw ang kanilang trabaho doon. Aminadong na-challenge si Alden sa mga bago niyang mga katrabaho. Every day you learn something new. And of course, coming from new people, especially with the likes of Direk Cathy Garcia, mas nadadagdagan pa yung kaalaman ko pagdating sa pag-arte. Sa pelikula, gaganap si Alden bilang isang OFW na bartender-waiter. At para maging makatotohanan daw ang kanyang pagganap, minabuti nilang kilalanin ang mga Pinoy na nagtatrabaho abroad. It adds to the portrayal of the roles. Siyempre, yung nung una kaming dumating doon, kami ni Kat, nag-immerse kami, talagang nag-bartend kami at saka nag-waitress siya for a night, kami for a night sa isang bar. Kailangan mo talagang ramdamin yung talagang ano yung pakiramdam to be like them. Naghahanda na rin si Alden para magtungong Brooklyn, New York para sa Kapusong Pinoy Studio 7 Musikalye sa Brooklyn na nakatakda sa May 11 sa King's Theater. Hatid ng GMA Pinoy TV, makakasama ni Alden sina Christian Bautista, Julian San Jose, Raver Cruz, Kailin Alcantara, Golden Cañedo at Betong Sumaya. Whenever we perform sa mga Kapuso shows abroad, is to really to entertain the Filipino community there. Tsaka para, syempre, they're far away from here, para maramdaman nila na yung mga Kapuso malapit din sa mga Kapuso sa abroad. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Bukod sa Emilio Aguinaldo College na tila sumandal na matapos ang lindol, iinspeksyonin na rin ng DPWH ang main building ng NBI dahil sa mga nakitang bitak dito. Ngayon pa lang, pinalipat na ng opisina ang ilan nilang empleyado. At nakatutok si Mark Salazar. Ang mga bitak na nakita sa gusali ng NBI main building sa Maynila, kasunod ng lindol nitong Lunes, sapat na raw para ipag-utos ang evacuation ng lahat ng nasa 3rd, 4th at 5th floor ng gusali. Yung wall hindi ito. 300 NBI agent at kawani ang kailangan ngayong hanapan ng malilipatang opisina. We will be relocating them to the other offices located inside the premises of the NBI. Most likely the gymnasium, a space for the executive parking. Hindi lang nag-angatan ng mga tiles sa mga opisina, may mga crack ding nagsimula sa ground floor na umabot hanggang sa pinakaitaas na palapag. Yung physical condition ng building namin after 47 years, the wear and tear, so talagang it's normal. Kailangan pa raw silipin rin ng engineers ng DPWH ang damage para malaman kung kailangan na nga bang abandonahin ang buong gusali. Bukas din nakaschedule suriin ng DPWH ang gusali ng Emilio Aguinaldo College na tila sumandal sa katabing building pagkatapos ng lindol nung Lunes. Kanina sinukat ng mga taga Manila City Engineers Office ang tindig ng gusali gamit ang electronic total station machine para malaman ang antas ng paghapay nito. Hanggang hindi rin pinalang damage assessment galing sa DPWH, ipinag-utos muna ng City Hall na bakantihin ang buong gusali. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Tila sabay sa pagguho ng mga bahay at establishmento nitong Lunes ang mga pangarap ng mga namatay sa lindol. Hamon daw ngayon sa kanilang mga naulila ang pagbangon mula sa trahedya. Yan ang tinutukan ni James Agustin. Mahirap para kay Laline Arby sa tanggapin ng pagkamatay ng kanyang 2 taong gulang na anak na si Sofia Jane. Wala raw kasi siyang nagawa nang biglang gumuho ang pader ng kanilang kapitbahay sa kasagsagan ng lindol ng Lunes. Hindi ko na siya mahabol kasi kasama ko yung 2 kong anak. Baby pa yung isa. Nung binalikan ko siya, nadaganan na siya ng pader. Wala na siya. Papalabas daw sila ng bahay noon para bumili ng pagkain. Pero binalikan ni Sofia ang kanyang naiwang tsinelas. Ang ngiti ni Sofia, tanging sa mga larawan na lang niya masisilayan. Mabait po, malambing. Hindi ko po akalain. Biglaan po kasi. Sa pagguho naman ng Chuson Supermarket, gumuho na rin daw ang pangarap ni Jason De La Cruz para sa kanyang mag-iinang naipit sa gusali. Mamimili lang daw sana silang mag-anak, pero naunang bumaba sa tricycle ang asawa niyang si Manilyn at 2 anak. Ang 1 taong gulang na si Hailey at 6 na taong gulang na si Jacob. Iniintay nila ako kaya lang hindi ko pa napatay yung makina ng di ba ako nakapag-park. Biglang yumaling na yung
Tapos biglang gumuho na yung gusali, hindi ko na sila nakita. Hindi raw makapaniwala si Jason na bangkay na nang matagpuan ng kanyang mag-iina. Unang nakita sa guwang katawan ni Hailey na nakakapit ang kamay sa kanyang ina. Mahirap man daw bumangon na wala na ang kanyang mag-iina. Gagawin niya raw ito para sa kanila. Mahal na mahal ko po yung mga yan. Hindi po sukat akalain na ganun kabilis, mawawala. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, tila malapit na pong tapusin ang pagsuyo ng mga otoridad sa gumuhong supermarket na yan sa Porac, Pampanga. Yan ay para malaman nila kung may naiwang pambiktima sa loob. Ang sitwasyon mula mismo sa Chuson Supermarket, tinututukan ng live ni June Veneracion. June. Mike, sabi na nga rin ng mga opisyal ng PNP at Bureau of Fire Protection ay malapit nang itigil itong search and rescue operation na kanilang ginagawa dito sa gumuhong Chuson Supermarket dito sa Porac, Pampanga. Kapag nangyari yan, Mike, ay sa sentro ng operasyon sa retrieval at debris clearing. Dahan-dahan na nagsasagawa ng debris clearing. Inaalis na ang mga bumagsak na biga, poste, pati na rin ang iba pang nadaganan ng guho ng Chuson Supermarket gaya ng tricycle na ito. Hinati sa 5 bay ang bumigay na estruktura. Maliit na bahagi na lang ng Bay 3 na nasa gitnang parte ang hindi napapasok hanggang baba ng mga rescuer. As of 6:45 today, the rescuer po ay sinasabing wala na po tayong tao dito po sa loob. Either patay or buhay po. Pero tuloy pa rin ang search and rescue operation para masiguro na wala na talagang naiwang biktima. Sa gitna ng operasyon kaninang madaling araw, biglang lumindol. Nagtakbuhan palabas ang mga rescuer na nasa loob ng gumuhong supermarket dahil sa takot na baka sila naman ang matabunan. Dahil mapanganib, itinigil pansamantala ang paghahanap. Ganito kadelikado ang sitwasyon na kinakaharap ng mga rescuer. Masikip ang mga espasyong kanilang pinapasok. Patong-patong ang mga bubigay na bahagi ng gusali na kapag nagalaw ay maaring magtumbahan at may madaganan. Pinapakiramdaman namin natin kasi gawa nga po yun, baka hindi stable yung ilalim eh. Kagabi, naabot na ng isang grupo ng mga rescuer ay 3 at 2 palapag ng isang bahagi ng gusali. Kinailangang gumamit ng jackhammer at cutter para makagawa ng butas. Pero wala silang nakita. 5 ang kumpirmadong nasawi sa pagguho. Nagbabawas na ng mga rescuer sa ground zero. Possibly, sir, by the end of this day, sir, we will have a decision whether to convert po yung ating search rescue into retrieval. Mike, sa mga sandaling ito ay gumagamit na ng backhoe dito sa ground zero para i-clear ang area. May mga rescuer na rin nagsipasukan muli sa loob pagkatapos manu-manong alisin ang mga tipak ng bato. Hindi naman ganito kaabala ang sitwasyon kanina kaya pala isipan ngayon kung ano ang dahilan para muling pag-ibayuhin ang ginagawa ritong rescue operation. Mamaya, Mike, ay magsasalita muli ang mga opisyal ng PNP at Bureau of Fire Protection para nga magbigay ng latest update dito sa ginagawa nilang search and rescue operation. Yan ang latest mula rito sa Porac, Pampanga. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, June Veneracion. Pumirma po ang GMA Network at ang Commission on Elections o COMELEC sa isang kasunduan o Memorandum of Agreement. Bahagi po yan ang aming paghahanda para sa pinakakomprehensibo, pinakamakabago at pinagkakatiwalaang coverage ng eleksyon 2019. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng GMA Network at ng COMELEC, mayahatid ang tama at napapanahong impormasyon para sa mga botante. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Para makatulong sa paghahatid ng GMA ng maagap at makabuluhang balita, pumirma ang GMA Network sa isang kasunduan sa Commission on Elections. Pumirma para sa COMELEC si Commissioner Rowena Guanzon. Para naman sa GMA, sina GMA Network Inc. Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, GMA Network President and COO Gilberto Duavit Jr. at GMA Network Senior Vice President for News and Public Affairs Marisa Flores. Isa sa mga nakasaad sa kasunduan ng pagkakaroon ng GMA ng electronic na kopya ng election returns. Dito makikita ang bilang ng mga boto sa lahat ng posisyon sa isang polling precinct.
Sa pamamagitan din ng pagtutulungan ng GMA Network at ng COMELEC, mas malawak na maipakakalat ang voter education campaign ng komisyon. The people have a right to public information as wide as possible. No? Easier access to information because that is their constitutional right. Tulad sa mga nakaraang eleksyon, makakaasa ang publiko ng serbisyong totoo mula sa Kapuso Network. At sa pamamagitan ng paghahayag ng tama at napapanahong impormasyon, magagabayan ang mga botante sa pagpili ng kanilang mga iboboto. Dapat malaman ng lahat ng tao na napaka-importante nitong election exercise. Hindi lahat ng bayan sa mundo nakakatikim ng eleksyon. At wala pang ibang sistema sa aking pananaw na makakapalit sa demokrasya. Dapat gamitin natin yung karapatan na yan para maiboto natin ang mga dapat iboto. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Matapos patumbahin ng lindol noong Lunes ang Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga, nagtigil operasyon na muna ang ibang sangay nito. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos makita ang gumuhong Chuzon Supermarket sa Porac, Pampanga kahapon, nais si Pangulong Duterte na huminto muna ang operasyon ang iba pang branches nito. Well, in all probability, the one who constructed the supermart here could also be the one who constructed the others. I'd like to presume that, although I stand corrected. So, it would be good at this time to just give them the advice to stop, cease and desist doing business until such time that the clearance is given by government, whether the city engineer or whoever is competent to review the planning and inquire into what kind of materials, whether they were made or applied in right sizes or was there any shortcut made. 4 na taon pa lamang mula ng maitayong gusali, sabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo, mukhang may problema mismo sa estruktura. Ang sabi, ito daw ay dating 2-story lang at in-extend to 4th floor. Tingnan natin kung nasunod ba yung structural design niya. No? Kahapon humarap sa CIDG Region 3 ang may-ari ng Chuzon Supermarket na si Samuel Chu. Nangako siya ng tulong na 50,000 piso sa bawat pamilyang naulila at sasagutin daw ang lahat ng gastusin sa ospital ng mga nasaktan sa pagguho. Pero maliraw impormasyong pang 2-story lang ang disenyo ng gumuhong gusali at dumaan daw ito sa pagsusuri ng lokal na pamahalaan. It was originally a 4-story building. Pumasa naman sa lahat ng testing. In fact, may soil test pa nga. Ayon sa pulisya, kung mapagalamang sablay nga ang pagkakatayo ng gusali, mananagot daw pati ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Bumubuo kami ng malakas na kaso against the owner. Anong kaso po ito? Kapabayaan, yung negligence resulting to multiple homicide and physical injuries. Lahat yan is i-develop natin at definitely makakasama sila sa kasong ipapile natin. Ayon sa abogado ni Chu, handa silang sumunod kung iutos ang pagtigil sa operasyon ng 8 iba pang Chuzon Supermarket. Hindi raw bababa sa 100 empleyado kada branch ang maapektuhan nito. Ang Florida Blanca, Pampanga branch, nagtigil operasyon na. Ayon sa isang tenant, nakitaan din daw kasi ng mga bitak ang gusali. Tigil operasyon na rin muna ang branch ng Chuzon sa Santo Tomas, Pampanga. Pero ang main branch sa Herona, Tarlac, business as usual pa rin. Ayon sa kanilang manager, handa naman daw silang sumunod kung ipapatigil ang kanilang operasyon. Bukas pa din ang branch sa Mariveles, Bataan dahil wala pang closure order. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Arestado sa lungsod ng Cebu ang isang guro na pinilit umanong makatalik ang estudyante niya kapalit na mataas na grado. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bislang. Hindi sa classroom kundi sa kulungan ang diretsyo ng gurong ito sa Cebu City. Inaristo siya ng mga pulis matapos umanong maaktuhang may ginagawang kahalayan sa isa niyang lalaking estudyanteng 17 anyos. Mismo ang mga magulang ng biktima ang dumulog sa mga pulis. Gikuhadlok lagi sa usa ka maestro. Tinakot kasi ng guro sa isang universidad na ibabagsak talaga siya sa English subject kung ayaw niyang makipagtalik sa guro. May nangyari talaga na aktuhan na may sexual act. Para maprotektahan ang pagkakilanlan ng estudyante, hindi na namin papangalanan o ipapakita ang mukha ng gurong suspect.
Pero sabi ng suspect, nagpamasahe lang naman siya sa estudyante at ang binatilyo raw ang nag-alok nito. Walay naitabo na mo dito. Walang nangyari sa amin. In fact, pagpasok ng mga pulis, magkalayo kami ng inuupuan. Totoo raw na bagsak ang mga grades ng biktima. He asked me nga unsa iya mabuhat nga makapasa. He asked me if ano pa raw yung dapat niyang gawin para makapasa siya, para hindi siya mapagalitan ng parents. So, sabi ko, no, we are not allowed to give special projects. It's up to you, remedial or summer class na lang. Sabay sa paghihingi ng tawan, sinabi ng guro na magsisilbing leksyon sa kanya ang nangyaring ito. Hinihintay pa ng pulis ang mga magulang ng biktima bilang complainant sa isasampang kaso laban sa suspect. Alan Domingo, Nakatutok, 24 Oras. Na-experience ni Kapuso star Thea Tolentino ang malakas na lindol habang nagtitaping sa Samar para sa Bakasyonista ng 24 Oras. Dahan-dahang humahakbang si Thea sa gitna ng kanyang spelunking sa Lobo Cave sa Samar. Matapos ang ilang minuto, nakunan sa camera ang malakas na pagyanig sa loob ng kuweba. Iyan mismo ang 6.5 magnitude na lindol kahapon. Makikita rin ang takot sa mukha ng crew na kasama ni Thea sa loob ng kuweba. Matapos ang ilang oras, ligtas na nakalabas si Thea at ang crew mula sa kuweba. Kinabahan ako, pero after na. Pero during the earthquake, parang natulala na lang ako. Kasi nasa loob kami ng cave. Kalma naman kami kasi alam naming safe kami. That's it for our midweek chikahan. Ako po si Eva Lanya, Sir Mike, Miss Vicky, Adam. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mike Enriquez. At ako po si Vicky Morales. At ako po si Atom Araulio. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.